beloved Boss Mike Cervera. Kami ay apo. Tignan nyo mga kababayan, no? Yan, ganitong klase, yung inyong gustong ipalit na presidente. Eto, ganitong, Diyos ko naman, anong taste ba ninyo meron kayo? Kayo ba'y maliliwanag pa mga pangunawa nyo? At gusto nyong ipalit yung katulad ng baliw na to? Mga kababayan? Maliliwanag pa ba ulo nyo? Maliliwanag pa ba utak nyo? O nahanginan na rin? Nahanginan na rin tulad ng utak ni Chavez, ano? Ayan, tignan nyo. Kami ay Pagbigyan nyo na dahil 3 linggo niya ho itong pinaraktis at sinulat daw. apoy na hindi mapatay. Mukhang tanga, di ba, mga kababayan? Mukhang tanga. Hakbang ng matapang sabay. Parang pinag-recite na elementary, ano? Parang pinag-recite na kindergarten, mga kababayan, tapos pinakanta lang, oo. Mas maganda pa yata, mga kababayan, kumanta na lang ng ako'y tutula, mahabang mahaba, ako'y uupo, tapos na po. May rhyme pa. Oo, di ba? At mas maganda pang pakinggan. Pero eto, mga kababayan, tignan nyo, kung ano yung mga sinulat daw niya na tulay daw ito Sabay sigaw ng bayan. Lumaban na. Parang tanga, nakakainis ka. Parang tanga to. Nakakainis to. Visit ka. Shara, nakakahiya. Uy, proud ba kayo? O yung mga DDS na nandito, proud ba kayo rito? Nakaka-proud ba? Kapag nakikita niyo yung gusto niyong ipalit na maging presidente, ganyan siya? Proud na proud kayo dyan? Proud na kayo? Yan na yon. Putik na yan, oo. Ibang klase. Ibang klase kayo humanga. Hahanga lang kayo sa isang luka-luka pa. Mga sakim. Durugi. Sakim, ikaw yun. Ikaw yung sakim. Na taas noo. Ay, nako, nakakahiya. Nakakahiya talaga. Uy, kausapin nyo yan, Kausapin nyo yan. Walang nga. Oo, kung ano-ano pinagsasabi ni Sarah. Kausapin nyo maigi to, Masinsinan sana. Masinsinan yung kausapin. Humahakbang. Huwag yumuko. Kailanman. Ay, Diyos ko! Nakakahiya, putang ina, Sarah. Tigil mo yan, Diyos ko. Oo. Uy, mahiya naman kayo. May mga DDS. May DDS ba rito? Ayaw na yata tayo puntahan ng mga DDS kasi lagi na lang nababara yung mga... Ay! Sarah, nakakahiya ka. Kakahiya ka talaga. Taas noo. Humahakbang. Taas noo. Humahakbang. Wala na, malala na to talaga, sabi rito. Malala na daw. Mga DDS, pasok na ninyo sa mental to. Sabi. Huwag yumuko kailanman. Taas noo. Ayaw magpapigil, mga kababayan. Ayaw niya magpapigil. Humahakbang. Ang tanga, mga kababayan. Tingnan yung itsura. Alam niyo yung pag kumakanta ka, yung bang inaalala mo kung ano yung iniisip at isasabihin ng iba. Alam niyo yung feeling na gano'n, yung habang kumakanta ka, iniisip niya, ano kaya sinasabi ng mga ito sa akin? Ano kaya ang impression ng mga ito sa akin? Ganun ho mga kababayan, yan. Huwag yumuko kailanman. Ay, nakaw! Diyos ko, Sarah. Tuwan-tuwa naman yung mga uto-uto. Hindi, wow. Ay, nako. So yan, mga kababayan, ang nakalap natin, marami pa ho yan sana. Pero
eto, meron pa tayong isang tatalakayin na mahalaga. Ito hong binulgar kahapon ni Henry Alcantara na ibinulgar mga kababayan na talaga namang sandamakmak na kwarta ang kinikbak ni Saldi ko. Ano po? Itong Saldi ko na best friend ho ni Martin Romualdez, mga kababayan. Pasok! Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Ito, mga kababayan. Pasok! Aabot daw sa mahigit 8 bilyong piso. Nako! Ang natanggap umanong kickback ni Congressman Zaldico. Grabe, no? 8.8 billion po yan, mga kababayan. 8.8 billion. At ang pera po na dinideliver sa penthouse ni Saldico, sabi ni Henry Alcantara at nila Bryce Hernandez, abay nakamaleta, mali-maleta, mga kababayan. 20 maleta daw ho na malalaki. Ang kada laman po ng isang maleta, 50 million, mga kababayan. Kada isang maleta, ha? Mula sa flood control projects. Ayon kay dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, cash nila itong hinahatid sa bahay at penthouse ng kongresista. Nandito si Nino, tapos na yata mag-live ito. Sabi ni Henry Alcantara, di pa niya nakakaharap o nakakausap ng personal si ex-Senator Bong Revilla. Ayon sa kanya, sinabi kahapon sa Senado, now ito kung di niya, nakaharap si Bong Revilla. Ayun na nga. Sige tuloy. Frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Grabe, daming pera. Ang litratong ito ng limpak-limpak na pera sa lamesa ay inayos daw ng ilang DPWH officials para mapunta sa bulsa ni Congressman Zaldico. Nako, Saldico. Boss yata ni Nino ito boss mo yata to, Nino. Nandiyan ka pa ba? Sa pagsisiwanat sa Senado ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara, Na? sinabi niyang siko ang nasa likod ng bilyon-bilyong pisong budget insertion para sa flood control projects. Grabe, mga kababayan, ang tindi ni Saldico, no? Ang tanong nga ng ilan dyan, wala bang kinalaman si Martin Romualdez dyan? Nako po, Diyos ko. Mula sa 2022 hanggang 2025, 426 projects daw na nagkakahalaga ng higit 35 billion pesos. Grabe, mga kababayan, 35 billion pesos. Napakarami hong kwarta niyan. Napakaraming pera, mga kababayan. Napakarami na ho nating kababayan ang matutulungan yan. Ang ibinaba umano ni Ko sa Bulacan. Grabe. Ang kapalit, 20 hanggang 25% na kickback umano. Grabe, no, mga kababayan, no? 25 to 30% ang kickback ni Saldico, mga kababayan, na umaabot halos ng 9 na bilyon, mga kababayan, 9 na bilyon. Ang dami, mga kababayan. O kabuo ang 8.75 billion pesos na mismong si Alcantara pa raw ang nag-deliver sa hotel o bahay Patay. nito sa Pasig. Kita nyo? Siya pa yung nag-deliver, mga kababayan, Hernandez, minsan Ako naman po. o kabuo ang 8.75 billion pesos na mismong si Alcantara pa raw ang nag-deliver sa hotel o bahay ni Ko sa Pasig. Grabe, no, mga kababayan, siya pa raw yung nagde-deliver sa Pasig. Na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao. Maging ang dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, minsan na rin daw nakasama sa pag-deliver ng kickback umano para kay Ko sa penthouse ng isang hotel sa Taguig. Grabe, no, kung saan-saan lang ho dinadala yung napakaraming pera ni Saldico. Nakalagay raw ang limpak-limpak na pera sa loob ng 20 maleta. Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van. Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. Grabe, no? Isang maleta ho, 50 million, mga kababayan. Nako, kung may 50 million tayo, kada isa rito, mga kababayan, hindi na ho tayo maghihirap ng buong buhay natin, 50 million, mga kababayan ko, mauubos nyo pa ba yun? Kung tamang paggastos lang yung gagawin natin, yung interest lang ho nun sa bangko, hindi na ho natin mauubos tapos yung mga kababayan, magiging yung po bang hindi magbabago yung ating pamumuhay, kung ano yung mga kinakain natin tulad ng gulay-gulay, mga ganon, sigurado ho, mga kababayan,
hindi na ho natin na kailangan magtrabaho. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At 50 million. Opo, Your Honor. So mga 1 billion po yun. Galing ang pera sa mga advance na bayad ng mga kinuhang kontratista sa mga proyekto. Kita na nyo? palaunay, magiging ghost project o substandard. Nako, Pati si patay. dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, Ah. iginadawit sa paghatid ng kickback. Sa akin Nako. pong boss, Nako. na nabanggit po nung nakarang hearing Mm. ng aming kasama, Mm. Undersecretary Roberto Bernardo po, Noong 2023 hanggang 2025, umabot daw sa higit 6 billion pesos ang proyektong ibinaba di umano ni Bernardo sa 1st District ng Bulacan. Grabe, no? Itong Bernardo, mga kababayan, napakaraming pera. Bilyon-bilyon ho ang pera, mga kababayan ng mga ito, ha? Ganun ho nila nakawin ng pera natin. Ang pinakamalaking kickback dyan, 25% o 1.5 billion pesos sa kung sino man ang proponents. Oh. Ulit, kung hindi substandard, ghost ang proyekto. Hindi lang sina Bernardo at Co, kundi pati raw ang ilang senador ay Nako. nakinabang din sa anomalya. Ayan na, pinaghati-hatian na ho nila, mga kababayan ng kabahan ng bayan. Oo. Sina dating Senador Bong Revilla at Senators Joel Villanueva at Jinggoy Aha. Estrada Ah. na una nang itinanggi ang paratang. Nako. Kwento ni Alcantara, humiling noon si Villanueva ng proyektong multipurpose building Aha. na gagastusan ng 1.5 billion pesos. Nako. Pero hindi raw ito napagbigyan. Ito kasi, mga kababayan, ito yung sinasabi natin kahapon na para bang tinitipid pa ni Alcantara yung pagbubunyag dito sa hayop na to eh. Ito ho, itong malademonyong ito, mga kababayan, na si Joel Villanueva, dapat ho yan, mga kababayan, talagang berahin na no? Nandito si Romel Orculio, hoy, di ka na nagbablog, tuloy. Uwi daw sila sa flood control projects na ginastosan ng 600 million pesos. 25% dyan ang ibinigay raw sa tauhan ni Villanueva. Si Alcantara ulit ang nag-deliver. halagang 150 million din ako sa rest house sa Barangay Igulot, Bukay, Bulacan. Kita nyo, mga kababayan ko, diniliver. Sinabi pa niya, nag-deliver siya ng 150 million. Para kanino? Kay Villanueva. Alam nyo na, mga kababayan. 150 million, napakarami ng chika babe niyan, makakabili na ng magarang sasakyan. Makakabili na ng magagarang mga bag, magagarang kondo, at may instant negosyo pa, mga kababayan, Na iniiwan ko po sa tao niya na ang nagangalan lang pong Peng. Nako. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Samantala, wala namang direktang pakikipag-usap si Alcantara kay Senator Estrada. Pero meron daw siyang isinumiting proyekto para sa 355 million pesos na pondo ng senador na nailusot din sa budget. Noong 2024 budget din, nagkaroon daw ng singit sa pondo para sa 3 proyekto sa Bulacan na itinuro raw ni Bernardo na para kay Nooy Senator Bong Revilla. Nako. 30% daw niya nang ibinigay kay Revilla na tumakbo noon para sa re-election sa Senado. Yun naman pala. Dawit din sa pag-identify ng flood control projects noong 2022 si dating Congresswoman Mitch Cahayon-Uy. Nako, isa pa to, kababaeng tao. Nadadawit sa mga korupsyon, Kababaeng tao, mga kababayan, nadadawit sa korupsyon. Dahil daw sa bigat ng mga akusasyong nakasaad sa nilagdaang salaysay ni Engineer Alcantara, pinayagan siya ng Senado na pansamantalang lumabas at tumungo sa DOJ. Mismong si Secretary Remulla ang sumama sa kanya para i-validate ang kanyang salaysay. Nako. Malaking tulong daw ito para malaman kung sino ang pwedeng ipasok sa Witness Protection Program. Yan! At nitong hapon, binalik ulit si Alcantara dito sa Senado. Oh. Natuklasan din daw ng Anti-Money Laundering Council na 36 ang bank accounts ni Hernandez. Dami, mga kababayan, Mary Hisuan, thank you naman, Mga yawa, kami mahirap na. Yan na nga. Tayo hirap na hirap, pero sila, mga kababayan, nakaw-nakaw lang, mga kababayan. Napakasarap na mga buhay ng mga inang-inang yan. Umaabot daw sa 597 million pesos ang kabuuang transaction sa mga account na yan ayon kay Senator Raffy Tulfo. Paano ma-justify na magkaroon ka ng 36 bank accounts? So yung mga pumapasok na milyones at one time, paano mo na-justify doon sa bangko? Hindi ko rin po alam, Your Honor. Basta pinapayagan naman po. Ayan, sumasakit na ho yung tenga ng iba sa inyo, Huwag mo na i-play. Sakit sa tenga yung mga ninanakaw nila. Ganun talaga, mga kababayan, Nang
mag-deposit po. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagkasampa ng reklamo Yan na. laban kina Alcantara, Senators Villanueva at Estrada, Congressman Zaldico at Nako. dating Congresswoman Kahayon Uy. O yan, isa pa yan, kababaeng tao. Kinang inan yung lahat kayo, mga hayop talaga kayo, no? Hindi na ho mga kababayan naawa sa sambayan ng Pilipino tong mga ito. Oo, ang mahal lang nila, sarili nila. Grabe, kakapal ng mga pagmumukha, mga kababayan, ano? Kakapal talaga ng mga pagmumukha ng mga ito. Sa totoo lang, hindi ko malubos maisip kung bakit may mga ganitong klasing tao. Ano po? Tulad ho nito, kababaeng tao. Oh, tulad niyan, sila Jinggoy. Ano? Ay siguro mga kababayan, pinambabayad sa mga binoboto mesa niya. Oh, kasi sabi daw mga bakla daw yan si Jinggoy Eto naman si Villanueva. Oh, baka hindi lang ho isang kabit niya. Baka hindi lang ho isa, mga kababayan ng babae niya. Oo, kaya kailangan magnakaw ng marami. Ano po? Oh, eto namang si Bong Revilla. Halos lahat yan mga kababayan, sangkot na yan sa mga sa katiwalian, sa pagnanakaw sa bayan. Lahat ho yan. Jinggoy, Villanueva, at saka tong si Revilla. Mga kababayan ko pa ulit-ulit na lang ho na mga yan talagang sangkot sa pagnanakaw sa bayan Di po ba? Pero bakit ho? Binoboto nyo pa rin. Nagpapadala kayo sa mga propaganda nila ng mga mabubuti raw daw sila. Pero ngayon, nalalaman nyo ng katotohanan, paulit-ulit na lang na nagnanakaw pala yan sa bayan. Ano? So mga kababayan, hanggang dito na lang. Oo, kita-kita po tayo mamaya. Ano po? Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.